High level basketball nga ang pinakita sa harapang OKC Thunder at Cleveland Cavaliers. Tila Clash of Titans nga ang naganap na game ng dalawang top seed sa West at sa Eastern Conference ng NBA. Sabi nga ng ibang fans ay ito daw ang patikim ng NBA sa magaganap na NBA Finals. 10 game winning streak kasi itong Cavs habang 15 game winning streak naman para sa OKC. Solid talaga ang naging laban, talagang dikitan. Walang naalamang ng double digit sa magkabilang kupunan. Ang laban ay tinawag pa nga ng iba na Game of the Year. Dito rin ay napatunayan ng Cleveland na sila ang number 1 team ngayon sa NBA. Nang talunin nga nila at tuldukan nila ang 15 game winning streak nitong Thunder sa score na 129-122. At ang Cavs nga ang kauna-unahang team sa Eastern Conference na tumalo sa OKC ngayong season. Habang ang Cavs naman ay undefeated pa rin against sa West. Sa Cavs nga ay nanguna itong si Jarrett Allen na gumawa ng 25 points, 11 rebounds at 6 assists. 21 points, 10 rebounds at 7 assists naman para kay Evan Mobley. 18 points, 7 assists si Darius Garland. Naging maalat naman ang game nitong star player ng Cavs na si Donovan Mitchell na nagtala lamang ng 11 points, shooting 3 out of 16 sa field. OKC naman ay nagtala ng 31 points itong si SGA, 25 points Jalen Williams at 18 points, 11 rebounds naman para kay Isaiah Hartenstein. Ang Cavs at OKC ay parehas maganda ang nilalaro ngayong season. Papansin mo nga din na ang dalawang team na ito ay hindi sila yung tipo na tira ng tira lang sa 3-point shot. Maganda at systematic nga ang kanilang type of basketball. Parehas silang sumusubok muna sa paint at second option nga nila itong outside shooting. Kaya naman hindi na nakakapagtaka mataas ang kanilang shooting percentage. At ngayon nga na naipanalo ng Cavs ang big game na ito ay napatunayan na nila na sila ay isang championship contender team at hindi katulad nga ng sinasabi ng ibang fans na pang season nga lang daw sila at pagdating ng playoffs ay malalaglag lang din. Ganun pa man ay may mga sinasabi nga ang mga fans ng OKC na kaya daw sila natalo ay dahil injured pa nga daw itong si Chet Holmgren at pati na rin si Alex Caruso. Siguro nga ay makakakuha ng magagandang blocks itong si Holmgren sa laban, pero sa tingin ko ay hindi rin naman niya magiging sapat para mapigilan ang Twin Tower ng Cavs na sila Jarrett Allen, Evan Mobley. Isang magandang laban din ang pinakita ng San Antonio Spurs at Milwaukee Bucks. Sa tapatan nila Elien, Victor Wembanyama at the Greek Freak Giannis Antetokounmpo. Kaso mukhang madami pa talagang pagdadaanan itong si Wemby. Hindi kasi siya umubra dito kay Giannis at nagtala lang siya sa game na ito ng 10 points. Habang si Giannis naman ay may 25 points, 16 rebound at 8 assists. At dinala niya sa panalo itong Bucks sa score na 121-105. Si Damian Lillard ay may 26 points at 8 assists. Si Brook Lopez naman ay may 22 points. Sa Spurs naman ay nanguna itong si Keldon Johnson na may 24 points. At si Chris Paul naman ay nagtala ng 18 points at 7 assists. No Nikola Jokic, no problem naman para sa Denver. Matapos nga nilang talunin itong LA Clippers sa score na 126-103. Absent nga ulit ngayong araw si Kawhi Leonard sa Clippers dahil sa personal reason. Ganun ba man ay nag-take over nga itong si Norman Powell para sa LA, kaso hindi pa din na naging sapat para manalo sila dito sa Nuggets. Nagpakita ng balancing scoring ang Denver. Lahat kasi ng starter nila kasama ang 6-man ng Nuggets na nagtala ng double digit in scoring. Kaya naman kahit wala nga itong star player nila na si Jokic, bawi din ito para sa Nuggets na tinalo nga ng Boston sa kanilang huling laro. Maraming salamat sa panonood. Huwag niyo sanang kalimutang i-like ang video na ito at mag-follow na rin para sa iba pang basketball updates. Maraming salamat sa suporta.